Maraming salamat po, Paupo tayo lahat. Secretary Mar Rojas, of course, our Regional Development Chief Evelyn Uy, former Mayor Berto Uy. Si Berto hanggang sa Maynila kilalang Berto Cemento. Siyempre natin mabuting kinatawan, Dodoy Labad-Labad. Magaling ho to, pero hindi kami nag-abot sa Kongreso. Sasabihin niya siguro mas matanda ako sa kanya. Vice Mayor Senenang Angeles, of course, former Governor Gani Amatong, Attorney Bebot Balisado, Mayor Aga Cardino, former Congresswoman Ann Hofer. Sa tulong po nyo, magiging Senador Risa Hontiveros Barakel. Dito rin po yung kuya ko, si PB, kapatid po ni Bambam na tumatakbo bilang senador rin. Attorney Ernesto Amatong, other local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga pinalaga kong kaigsunan, mayong hapon sa katanan. Nagpa-practice ako ng Cebuano kanina. Kaya kung tama ho to, dahil kay Manong Gani. Kung mali po, mali ako sa tinuturo, mali ang pagkaintindi ko sa tinuturo ni Manong Gani. No? Pero, kadtong ni agking kampanya, kinahindom mo nga ingkong ko, daghan jay guwapa diri sa Zamboanga del Norte. Karon, mas nidaghan ang mga gwapa diri sa inyo. Kaya kita naman nyo, gumagabi na, nandito pa rin kami. Baka makakilala ng lahat ng daghang. Bago po tayo tumungo rito sa Andres Bonifacio College sa Dipolog, galing po tayo sa Davao City para dumalo sa 2013 Philippines Development Forum. Tinalakay po natin doon ang ilan sa mga tagumpay na nakamit natin sa tuwid na daan nitong nakaraang mga taon. Nung nakaraang taon po. Mula sa pagpalo sa 6.6% ng ating total GDP growth ng 2012, sa record-breaking na koleksyon at savings ng DPWH na umabot sa mahigit 12 billion pesos, at ang koleksyon ng BIR na umabot po sa unang-unang pagkakataon ng 1 trillion pesos, hanggang sa dagdag pondo natin para sa mga programang panlipunan tulad ng Pantawid Pamilya at PhilHealth. Alam po nyo, kanina po, sabi ni Dodoy, pinag-uusapan niya yung mga tulay ng Pangulo. Sa totoo lang ho, pag narinig ko yung tulay ng Pangulo, medyo kinikilabutan akong konti. At ikukwento ko sa inyo bakit. Isa ho sa mga nadiskubre natin, tapos nung tayo nag-umpisa manungkulan, ay may programa ang ngalan ay Tulay ng Pangulo. Ang gagastusin ho dito, mga 11 billion pesos. Okay. Maganda pakinggan. Tulay, may pangangailangan tayo. Bansa natin, puro isla, hindi ba? Maraming ilog, maraming sapa. Maganda. Ang plano, gagawa ng prefabricated bridges. No? Tapos, ilalagay mo sa angkop na lugar, madali ng tawiran ng tao. Maganda ang plano, hindi ba? Ngayon, ang problema lang ho, nagpagawa sila ng tulay at saka nahahanapin kung saan kakasa yung pinagawang tulay. Okay? So, ibig sabihin nun, di ba, pag tayo pumunta sa SM, bibili tayo ng sapatos, susukat tayo ng sapatos, konting abala doon sa nagtitinda para makuha yung tama. Di ba? Pero isipin nyo, ililipat-lipat nyo yung tulay hanggang makahanap kayo ng lugar na susut siya. Kailan kaya tayo matatapos? At alam mo nyo, dahil hindi naman sila ganid, yung huling kontrata ng programang yan, pinirmahan nila June 28, 2010. Ngayon sasabihin nyo, anong significance ng June 28, 2010? Kasi ako mag-uumpisa yung termin ako, June 30, 2010. May isang araw at kalahati na lang sila, ipapasa nila sa akin yung pambayad at yung kung saan natin isusut yung mga tulay na walang kalalagyan.
Okay ho? So ngayon ho, na meron na tayong tulay na nagagamit na matino, yun po ibig sabihin ng tuwid na daan. Kaya hindi po, kanina inilatag po natin ang mga hamon ng hinaharap at ang mga hakbang upang patuloy pang mapabuti ang kalagayan ng bansa at mapaginhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Sa uli, ito naman po ang pinapapatid sa atin sa pagtitipong iyon. Talaga pong solido ang suporta sa atin, hindi lang ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kundi maging ng mga naglalakihang organisasyong pangkaunlaran mula sa iba pong mga bansa. Minsan, miski nga po ako, nabibigla pa rin sa lawak ng pagbabagong nakakamit natin. Kapag lumingon ka sa nakaraan, talagang mapapaisip ka. Parang kailan lang, nang halos wala na tayong makapitang dahilan para makaahon pa ang Pilipinas mula sa kumunoy ng korupsyon at kahirapan. Na para bang wala na tayong magagawa, kundi tanggapin na anumang kayod natin ay sa parehong sitwasyon pa rin tayo gigising kinabukasan. Alam po nyo, no ako po'y kongresista, hindi ko masisi ang grupo ng mga estudyanteng nurse. Dumalaw sa amin sa batasan, mga 80 sila. Tinanong ko, ilan sa inyo mananatili sa Pilipinas pag nag-graduate at nakapasa ng board? Ang nagtaas po ng kamay doon sa 82. Yung 78, kung pwede lang nung oras na yun, umalis na ng Pilipinas, ginawa nila. Pero ngayon po, ibang-iba na po ang ihip ng hangin. Ang dating pangamba at takot na hatid ng katiwalian, napalitan na ng kumpiyansa at tiwala dahil sa tuwid at mabuting pamamahala. Ngayon, ang pinagsisigawan natin, kung walang korap, walang mahirap, ay napapatunayan ng hindi lamang mga salita, kundi may kapares ding gawa. At tunay nang nagbubunga ng mga positibong resulta para kay Juan de la Cruz. Ngayon naman pong nagtungo tayo rito sa Dipolog. Pwede bang palampasin ko na makahalubilo kayo? Kilala po ninyo ko. Bilang Pangulo, hindi ko ugali ang sarilihin ang mga tagumpay na nakakamit ng bansa. Mulat akong ang kaliwat ka ng mabubuting balitang natatamasa ng Pilipinas ngayon ay hindi makabuting basta na lang nagsulputan. Malinaw sa aking nagmula ito sa bawat butil ng pawis at pagsusumikap na ipinunla ng bawat Pilipino, lalo na sa ating mga pinuno sa lokal na pamahalaan. Ulitin ko po, kanina po ay nagpasalamat ako dito sa inyong mga taga-Tipolog. Nagtiwala kayo sa akin nung tumakbo akong senador. Lalo na po kayo nagtiwala sa akin nung tumakbo akong bilang Pangulo. May karapatan ho kayo talaga magsabing kayo ang isa sa mga nanguna tungo sa pagbabago natin dito sa ating pong bansa. Siyempre, layunin ko rin naman po na kayong nanguna, huwag naman mahuli sa pag-unlad. Kanina po pinapakinggan natin ang butihin nating Mayor Evelyn Uy na sabi po niya parati raw yung probinsya nyo ay nasa top 10 poorest. No? Isa ho sa mga ginawa natin dyan, hinalal natin sa Regional Development Chair, Council Chair. Dahil ganun po ang tiwala natin kay Evelyn, kailangan lang po natin madagdagan ang kakampi ng ating RDC para naman hindi siya sumasagwan pa abante, may kumakatig pa atras. Okay? Kaya naman po, nandito ako ngayon at hayaan po ninyong personal ako magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Bawat kasapi po ng ating partido, konsehal man, alkalde, senador, ay may malaking papel na ginagampanan sa pag-usad natin sa tuwid na daan. At siyempre po, ang pinaka-importante, ang ating mga kababayan, ang ating po mga boss na ating pinaglilingkuran. Kung wala sila, wala po tayong magagawa. Tunay nga pong makasaysayan ang mga napapagtagumpayan natin sa panahong ito. At tulad po ng panata natin noong paman, prioridad natin ang pagpapaunlad sa Mindanao dahil malinaw sa atin susi ito sa hangad nating malawakang kaunlaran. Tuloy-tuloy na po ang ating mahakbang para tuparin ang pangakong ilang dekada ng hinayaang mapako at abutin ang pinakapotensyal ng rehiyong ito. Una na po rito, ang synchronization o pagsasabay ng eleksyon sa Autonomous Region of Muslim Mindanao sa pambansang halalan.
Ang hangad po natin dito, ang matuldukan na ang kultura ng korupsyon, panlalamang at pandaraya sa rehiyon. Hindi tayo makakapayag na silang mga nagahari-harian ang magdidikta sa magiging laman ng mga boloto. Sisiguruhin natin katotohanan at ang tunay na inilolok lamang ng mamamayan ang mananaig. Didiin ko lang po, bakit natin si-synchronize? Dati ho kasi mahuhuli eleksyon ng ARM, di ba? So yung tumatakbo pang national, aasikasuhin nung nasa ARM. Susunod na taon, aasikasuhin naman nung national yung nasa ARM. Sila-sila na lang nagkakasunduan, nakakawawa ang nakakarami. Pag synchronize natin, sabay-sabay eleksyon, may di kanya-kanya kampanya yan. Walang lutuan para kanino, every man for himself. Yun po ang hinahabol natin, madagdagan ng pagkakataon. Ating mga kababayan na talagang masabi nila yung kanilang kalooban. Nakalatag na rin po ang ating ARM Transitional Investment Support Plan, kung saan mahigit 8 bilyong piso ang ating inalaan para sa mga proyektong pangkaunlaran, mula sa pagpapatayo ng mga kinakailangang infrastruktura at pasilidad para sa transportasyon at kalusugan, hanggang sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon dito. Ang malawakang kapayapaan naman sa Mindanao, na dati-rati parang abot tanaw lang, ay nagsisimula na rin maging abot kamay. Nitong nakaraang taon lang ng matagumpay na napagkasunduan ng pamahalaan at ng MILF ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Naniniwala po tayo, magiging angkla ang kasunduang ito sa simula, hindi lang ng kaayusan at katahimikan, kundi ng higit na kaunlaran at kasaganahan para sa mga kapatid natin sa Mindanao. Ilan pa lamang po ito sa mga nasimulan ng ating pagbabago. Hindi pa po tayo maabot sa kalagitnaang yugto ng ating termino. Kaya naman, hindi po natin maiwasang isipin, ano pa kayang mga tagumpay ang maaabot natin sa mga darating na taon? Ano pa bang hindi natin kayang makamit kung sa iisang direksyon pa rin tayo susulong? Taong bayan po mismo ang magbibigay kasagutan sa mga tanong na ito. Sa muli nating paghaharap sa sangandaan sa Mayo, katulad noong 2010, muling hinihimok ang mga Pilipinong bumoto at piliin ang landas na nais nilang tahakin. Itutuloy ba natin ang biyahe sa tuwid na daan, ang pagbabayanihan kung saan namamayani, ang pagtutulungan at pag-aangat sa kapwa? O ikakabig ba natin pabalik sa dating ruta kung saan nagahari ang kultura ng panlalamang at pagkakanya-kanya? Sa darating pong halalan, 12 kandidato para sa pagkasenador ang personal kong binusisi at pinili dahil sa kanilang makatwirang paninindigan. Kasama nga po natin ngayon ang ang isa po sa kanila at isang representante. Ang talaga naman pong talaga naman pong subok, maasahan sa serbisyo publiko na si Risa Hontiveros. Tiwala po tayong maglilingkod, siya at silang lahat. Hindi upang baliin ang batas at kumapit sa kapangyarihan, kundi upang magsilbi ng tapat at mahusay sa sambayanan. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, sa Team Pinoy, taong bayan lang ang boss at tuwid na serbisyo lang ang tinatanggap natin sa tuwid na daan. Bawal ang pabida, bawal ang nakikiangkas, bawal ang mga nagpapanggap lang. Sila po, kasama ng iba pa nating mga kabalikat sa pagbabago, tulad nila Berto Uy, ni Attorney Bebot Balisado, Dodoy Labad-Labad, Gani Amatong, at Belen Uy, ang maghahakbang pasulong ng mga nailatag nating reforma upang maging ganap ang pag-usbong ng inaasahan nating positibong bunga ng ating pagsisikap. Sa kanilang mahusay na pamumuno, nakakasiguro tayong nasa mabuting kamay ang ating mga kababayan. Kailangan po natin sila upang magtuloy-tuloy ang pag-aarangkada hindi lamang ng Dipolog, hindi lamang ng Zamboanga del Norte, kundi pati na rin ng buong bansa. Muli po akong nananawagan sa inyong suporta. Hindi lamang sa inyong pagboto, kundi maging sa pagbabantay ng mga balotas darating na Mayo. Pasensya na po, may sumusubok yata magkulam sa atin, pero basta nandiyan kayo, manigas na lang sila. Pagkatapos naman po ng ehersisyo natin sa Mayo,
Umasa rin naman akong hindi ninyo pababayaan ang inyong mga pinuno. Sasabayan niyo sila sa paghahanap ng solusyon sa mga suliranin, pangpamayanan man o pambansa. Ituloy po natin ang magandang simulang napagtagumpayan na natin. Hagkan natin ang pagkakataong masabi sa sarili at sa mga darating na salinlahi. Tayo ang mga Pilipino sa henerasyong ito. Tayo ang pumili at gumawa ng pagbabago. Bago po ako magtapos, alam nyo, isang kwento na lang. Nung Pangulo po ang aking ina, kakatapos po ng martial law, tumungo po kami sa Japan, sa isang biyahe po niya. Kausap namin doon yung isang napakalaki o yung pinakamalaking business association ng mga Hapon. At sa totoo lang po, bawat isa halos magmakaawa kung pwede ho ba niyong tingnan ang Pilipinas para mag-invest, para tulungan umusad yung ating ekonomiya. Alam po nyo, at hindi naman sa pagyayabang, kakagaling natin sa Switzerland. Doon po, hindi ako nangailangan mangumbinse ng 35 dambuhalang mga kumpanya. Yung iba po nasa Pilipinas na, yung iba nagmamadali na magpadala ng kanilang mga team para malaman kung saan nga sila mag-i-invest. Ang tanong na lang ho, hindi mag-i-invest pa sa Pilipinas. Ang tanong, gaano kalaki, kailan mag-uumpisa? Iba na ho talaga ang dating yan. Bawat investor po, siyempre, dagdag na trabaho para sa ating mga kababayan. Sa tourism po, minana natin 3 million tourists a year. Last year po, dapat sana 4.6 million tourists. Pero meron nagalit sa ating malaking bansa sa bandang Hilagang kanluran natin, pinagbawalan yung mga mamayan na 4.3 million tourists na po tayo ng 2012. At sa tulong po nyo ulit, dito po sa Dipolog, mula 60,000, halos 130,000 na raw po ang tourist na itatala nyo. So, maski 10 kayo lupalop tumingin. Nagulat nga ako last year. Construction. Di ba parang lahat ng Pilipino may kamag-anak sa construction industry? Pero last year, may mga na-delay na mga proyekto sa construction dahil hindi na raw po kaya tanggapin nito mga specialty na construction company yung kontrata kung hindi mag-uumpisa ng 2014. Ganun rin po yung gumagawa ng mga barko. Tayo na po ang 4th largest shipbuilding country in the world. Pero ang mga orders po nila hanggang 2014, puno na raw sila. Marami na hong pagkakataon na umiiral. Nag-invest tayo sa ating edukasyon. Nag-invest tayo sa TESDA para mabigyan ng kaukulang kakayahan ng ating mga kababayan, mabigyan ng dagdag na oportunidad. At lahat nga ho nito, nangyari dahil sa inyo. Huling-huling kwento na lang ho. Pag sinabi natin ng savings ng DPWH, yung isa kong paborito kong ehemplo sa nagawa ni Secretary Singson, meron pong underpass. Kinokonekta yung Quezon Avenue at saka Arneta Avenue. Dati po kasi intersection. Parati yung traffic dyan sa Quezon City. So, nung unang papagawa yan, yung dinatan naming estimate ng proyekto, 690 million pesos. Nung naipagawa na po natin, 430 million pesos na lang. Nakatipid tayo ng 260 million pesos sa matinong pagbibiding. Ang pinakamagda po niyan, mahusay ang kalidad, naipasok pa nila 100 days ahead of schedule. Yan po ang ibig sabihin ng tuwid na daan. Ngayon sabihin naman nyo, bihira kami nasa Quezon City, paano naman kami dito sa Zamboanga del Norte? Yung airport po nyo, i-improve na ho, natapos na ang bidding ng apron at saka yung building, terminal. Okay. Yung passenger terminal bidding po, awarded na po noong October 17, 2012 at mas mababa po yung lowest bid sa ating pong estimate ng mga 9 million. Yung apron po, kung saan paparada yung mga aeroplano para mas marami aeroplano ang pwedeng lumapag sa inyong paliparan, ay na-award noong December 21, 2012. At, meron pa akong sa airport to, siyempre si Marho nagplano lahat ito nung DOTC siya. Ngayon naman peace and order ng talakay niya dahil DILG na siya. Gagawin na capable for night flying yung airport to, pero papublish pa natin yan. Hindi pa awarded. Di ba, baka naman bago Mayo sabihin nyo sa akin kailan lalapag ng gabi. Hindi pa No? Kailangan pa natin i-publish, magkakaroon ng bidding, no?
May minimum time ho dyan, mga 4 na buwan mula sa pag-umpisa ng proseso. Pasensya na po kayo, ganun yung procurement law. No? Pero papunta na ho tayo dyan na hindi kayo limitado pang daylight hours lang. Alam mo nyo kasi, talaga hindi ko makakalimutan yung Dipolog. Noong unang punta ko ho dito, sinabi sa amin, no? Galing ako dito sa building na to, may radio station ho, di ba? Ini-interview ako dyan. Sabi niya, magmadali na, magsasara na yung airport. Nagmadali ho kami, papuntang airport. At umabot kami bago magsara. Tapos sunado na po yung aeroplano sinasakay namin, nasa dulo ng runway, pinaandar na malakas yung kanilang motor. Sabi ko, ba't kaya ang tagal, hindi pa tayo mabante? Lumingon po yung piloto, yung kapitano ng aeroplano, at sabi sa amin, sandali lang. No? Hindi pa tayo makaka-take off, may tumatawid ng mga kalabaw. Sabi ko, ba, okay ah. Siyempre, pag meron na kayo night flying, dumami na po lalo yung turista natin, siyempre, kailangan itatabi natin yung kalabaw sa ibang lugar naman po, di ba? Pero ang punto ho niyan, no, hindi ho biro magparami ng turista. Di ba? Sa ibang bansa, narinig yung Mindanao, nakakatakot. No? Pero isipin nga ho nyo, sa ating mga pinagkatiwalaan, 60,000, naging over 120,000, halos 130,000. Eh, paano pa kaya kung puro kasanggang pare-pareho ang pagsagwan sa isang direksyon? Nagawa ho nyo akong maging presidente. Yung pagbabago, kayo nga ho ang nagsimula. Yung tuloy-tuloy na pagbabago, pati pag wala na po ako sa eksena, nasa kamay nyo muli. Siyempre, demokratikong bansa, sa halalan natin dedesisyonan kung saan ang tatahakin natin. Magandang hapon po. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you, Mr.